Okay, good afternoon mga ka-alerto. Ngayon, ituturo ko naman sa inyo yung website ng Pampanga River Flood Forecasting and Warning Center. So, punta lang po tayo sa Google. So, hanapin po natin yung website niya. I-open natin siya. Yan. Ayan. So, ito yung website ng Pampanga River Flood Forecasting and Warning Center. So, dito po sa unang itong hydro forecast po, ito po yung hydrological forecast for today. So, araw-araw po, ito ay pinapalitan nila. So, December 22 ngayon, 2021, ito po yung kalalagayan ng ating kailugan. So, yan po, yung Pampanga River ay kulay green, below alert pa rin siya. So, mayroon itong pinakamapa ng Pampanga, yung buong Pampanga River Basin. Ito po yung kagaya kahapon na doon sa isang video natin, yung Pag-asa website. So, nandun din ito. Natalakay na natin ito ng kaunti doon. Pero ngayon, yung mismong Pampanga River Flood Forecasting na ang ating pag-aaralan ngayon. So, ito po yung kalalagayan ng Pampanga River Flood Forecasting sa buong 24 hours. Ito ngayon, makikita natin dito yung mga kalalagayan niya. So, ang ating high tide ngayon, 3.77 feet. At mamayang 11:34 p.m., 3.64 feet. So, weather forecast niya. So, clear sky, andito. Partly cloudy, yan yung makikita natin dito sa general weather condition. Ito po yung mga legend niya. So yan, kung makikita po natin ay mayroong araw, may ulap at may ulan. Ibig sabihin yun sa river basin, dito sa icon na to ay nangangahulugan. Sa lugar na yun, partly cloudy to at times cloudy with rain shower doon sa lugar at may thunderstorm. So yan, yun po yung kalalagayan doon sa may Pampanga River Basin. So, tandaan po natin, ang bahagi ng Pampanga River Basin ay nababahagi po yun sa Upper Pampanga River Basin, Middle to Lower Pampanga River Basin, tapos itong sa may Pasak, Guagua, Allied Subbasin, tapos Tide Influence Area. So, doon na po yun sa may coastal, dahil malaki po yung kailugan natin, ay yung high tide po ay sumusuba po dito, maabante. Kaya naapektuhan lang doon yung area sa bayan ng Kalumpit. So yun po titingnan natin. So yung status po nung Pampanga River Basin, ito hydro forecast po ito, nasa bungad na. So tingnan natin yung status ng Pampanga River Basin. So makita po natin sa loob ng 24 oras na nakalipas, walang pag-ulan doon. Mayroong pag-ulan pero 1 millimeter lang. So, ibig sabihin ang kalalagayan ng status ng water level sa mga kailugan ay below alert. So, maging dito sa Arayat, Candabas, saka sa Sulipan, walang pag-ulan. Pero ang meter po ng Arayat ay 1.93 meters yung ilog po. So, napakababa po, below level po siya. So, wala siyang, kapag po maulan at may bagyo, yan, tumataas po yung mga water level dyan. So, yun po yung inaabangan natin. So, tingnan natin yung flood advisory. So, wala pong flood advisory sa ngayon. Pero kapag bahaan po ay nagbibigay sila ng flood advisory. So, napakadali din gamitin yung website na ito. Napakadali din pasukin.
basta alam nyo lang yung link niya. Ito po yung pinaka-link niya. prfwc.synt synthesite.com. Ayan, yan po yung link. Ito po yung link niya. Yan, ito po yung link niya. Yan. So tandaan po natin, yan yung link niya. So ilalagay ko mamaya sa description para i-click nyo na lang po yun. So yun po, wala tayong flood advisory sa ngayon. Tahimik, payapa po. Flood bulletin. So wala pong flood bulletin. No flood bulletin issued for today. So puntahan natin itong Pampanga River Basin map. So nandito po yung mapa ng Pampanga River Basin. Ayan po. Nandiyan po yung mga icon na yan. May mga kahulugan po dito sa legend. Dito nyo makikita po yan. Ano po? Ayan. Ayan yung mga water level doon. Mga mga aparato. Ayan. Yan kung saan nakalagay. Yan mga Tapos meron silang yung Pampanga River Basin elevation map. Ito. So yan. Makikita natin. Yan yung kabuuan ng Pampanga River Basin hanggang dito sa baba sa may Manila Bay. Yan. Ito yung Kalumpit. Yan yung Kalumpit. So mamaya pupuntahan natin yung Facebook page ng Pampanga River Flood Forecasting Warning Center. Puntahan natin yan. Makikita, ituturo ko rin sa inyo yun. Pupuntahan natin. So, yan. So, balik tayo dito. So, station info. Yan. Yan. Station info. Click nyo lang po. Makikita, ipapakita niyo po lahat ng mga station. Yung mga pinagkukunan din ng mga data ng Pampanga River Flood Forecasting Warning Center. Ito, telemeter. Yan. May mga lugar na yan. May mga aparato doon. Ayan. Monitor nila yan. Minomonitor nila yan. 24/7. Yan. Yan. Monitor po yan. So, nagbibigay silang babala kapag may banta ng pagbaha. So yan, basin info. Meron silang basin info. Yung mga nagre-research, so nandito yung basin info. So yan, yun yung basin info. Ayan. Nakikita nyo yung kalalagayan ng Pampanga River Basin. Tapos, yung upper, sabi dito sa basin info, Pampanga River Basin area, ayan, around 9,083 square kilometer to 10,454 square kilometer, including the allied basin of Guagua River. So napakalaki, napakaluwang, napakalawak. So yung haba niya estimated 260 kilometers. Headwater source is at Caraballo Mountain at around 1,700 meters elevation. Napakataas, 1,700 elevation. Kung puno ng tubig yun, pag nag-run off yun, pag bumaba yun, umaragasa yun pababa. Kaya ang Kalumpit nasa pinakamababa, nasa mataas yung pinanggagalingan ng tubig. So, number of municipalities affected by flood. So, about 40 municipalities, cities, roughly 4 provinces for both Pampanga, Guagua River Basin, more than 90 towns, cities within the whole area Pampanga, Guagua River Basins. So yan, 40 munisipalidad at syudad ang maapektuhan ng pagbaha niyan. So frequency of flooding, at least 1 to 2 flooding in a year. So dito, sino-sino yung mga nasa upper main Pampanga River? So yan po, yung included tributaries of Coronel Santos, yan po yung mga lugar, yan, mga river po yan, mga river po yan doon. Small river, streams, mga yung mga ilog, sapa, malaking ilog, maliit na ilog. Ayan, yun ang mga tributaries ng Pampanga River. So yan, mga
mga lugar na yan. Talavera, Quezon, yan, Tarlac Province, and lot more. Marami pang iba. So yan po yung mga nasasakop ng APER. So dito sa Middle main Pampanga River, referring to town of Hain, San Isidro. Itong mga bayan ng Hain, San Isidro, San Antonio, Cabiao, lahat sa Nueva Ecija, Arayat, Candaba, San Luis, San Simon, lahat ng iyan ay nasa Pampanga. So yan yung nasa middle. So sino naman mga nasa lower main Pampanga River? So dito sa lower main Pampanga River, referring ng area ng referring to areas within the Pampanga Delta area. So nasa delta tayo, nasa delta yung Apalit, Makabibi, Masantol, sa probinsya ng Pampanga. Tapos Kalumpit, Hagonoy, and Pahumbong. Yan po ay sa Bulacan. So sila po yung mga nasa lower main Pampanga River. So yung Candaba Swamp, itong Candaba Swamp, ito po yung mga nasa baba ng Mount Arayat. Ayan. Yan po yun. Tapos sakop din po yan ng Pampanga River o nasa Pampanga po siya, sa probinsya ng Pampanga, yung Candaba. So yan. So kaya yung Kalumpit po nasa delta po yan, referring to delta. Kaya ano man may pagbahaman, talagang yung tubig na nagaling sa taas, siguradong babahain ang Kalumpit. So manggagaling pa dyan sa Manila Bay yung high tide. So talagang yung Kalumpit may backflooding dahil doon sa high tide. So ayan. So mga document, site document, pindutin mo lang yan. So dito makikita mo dito yung mga available resources na pwede mong magamit. So ano lang naman madali lang naman yan, i-download mo lang yan. So wala pong password. Nandito yung magmula kay noong August 2004 na post-flood report. 2004, August 2004, mayroon yan. Only Piping, yan, Falcon, Pitring. Ito yung nagrabe ang Kalumpit, Pitring. So, yan, August, mayroon din yan. August, Kimaring, Landununa, grabe ang Kalumpit yan. Ulysses, bumaha ang Kalumpit yan. So, yan dyan yung mga madali lang yung mga yung pwede kang manghingi nito, pwede mong i-download. So, gano'n lang. Primer, on flood for commercial establishment. So, pwede yung i-download diyan. Yan. So, yan. Yan dito yung mga naka-public naman, no? Publication. Naka-public naman po siya. Guideline establishing community-based flood forecasting and warning system. Yan po. Ayan. Meron sila diyan. Ayan. So, ang available po yan, available na pwedeng gamitin na reference sa pagpaplano. Pwede nyo magamit yan. So, yan. Pwede rin po kayong pwede rin po kayong mag-inquire sa Pampanga River Flood Forecasting and Warning Center tungkol diyan. So, activities, annual reports. O yan. Nandito rin yung annual report ng Pampanga River Flood Forecasting 2020. Mayroon silang update 2020 annual report. Pwede nyo makita dyan kung ano ba pinagagawa nila. Anong pinagagawa ng Pampanga River Flood Forecasting sa loob ng isang taon. So, makikita mo dyan yung mga activities nila, yung mga activities, yung mga ginawa nila. Andyan din yung mga yung media briefing. Pag may baha, si Sir Hilton ini-interview. Tinatanong din siya kung babaha ba, gaano ba karami tubig na darating. So yan.
Nandito rin yung mga form na kailangan namin. So madali lang po siyang ah, ah, gamitin. Napaka-friendly users po siya. So may mga ibang agencies na kailangan mo pang mag-email, kailangan mo pang magpaalam. So dito open ito. Basta gamitin niyo lang sa maayos, sa mabuting paggamit. Ano po? So ito po yung pinaka-site nila. So pinindot mo yung home, ito yung Pampanga River Basin Flood Forecasting and Warning Center. Yan. So yun. So pupuntahan din natin yung kanilang FB page. So ang FB page nila po, ito po yan, Pampanga PRFFWC Pagasa. So pag pinindot niyo po yan, yan lalabas po yan. So dito po sa sa kanilang page, kung gusto mong madalian na makita yung ano ba ang kalalagayan ng Pampanga River Basin update, o ito po yan. Pindutin mo lang po siya, palakihan mo po. Ayan, para makita mo kung ano ang kalalagayan ngayon doon sa Kailugan. So ayan. So pindutin mo ulit para makita mo yung mga lugar na minomonitor mo. Katulad sa akin, minomonitor ko yung Arayat, Candaba, sa Kasulipan. Pero iyan lahat yan, mga ilog na yan, dito rin papunta yan sa sunod-sunod po yan. Parang cascading. Ayan. So pag umulan sa Pangbayan, papuntang Kalanaan, papuntang Mayapyap, papuntang Gabaldon. So parang ganun. So para makasiguro kayo, kayo na mismo bumisita sa opisina ni Sir Hilton sa Ma-MP sa San Fernando, Pampanga. So pwede kayong maglakbay aral doon. So pwede nyo makita yung mga aparato nila doon. So nandiyan po yan araw-araw. Naglalagay po sila dyan. Naglalagay sila ng mga ayan. Naglalagay sila dyan ng mga update. Yan, tulad dito, kahapon, Pampanga River Platform telemetry status. Yan. Yan yung mga station. So nagbibigay sila dito ng data kapag mayroong malalakas ang ulan doon. Makikita nyo nandito, nakasulat dito yung mga millimeter. Yan. So, yan. Yan yung FB page ng Pampanga River Flood Forecasting and Warning Center. Makikita nyo yung mapa. Ito yung mapa. Napakadali na unawain itong mapa na to. Napakadaling unawain na lamang nito ng isang disaster officer. So, kitang-kita mo dito, below alert, yung mga kailugan dito sa may Rio Chico River. So, below alert din dito sa may Mid Pampanga River, Arayat. So, ibig sabihin wala pong pagbaha. So, kapag ito po ay mayroong pagbaha po, makulay po ito. Kulay orange po yan. Maraming kulay po yan at mayroon na ditong mga mayroon na ditong mga legion na yung halimbawa po ay possible ng babaha. So, ihanap po kayo ng sample. Ipapakita ko sa inyo yung nakaraang pagbaha. So, yan, panapin po natin baba tayo. Para makita nyo po kung gaano kaganda yung dinevelop nilang mapa. Ito, dinevelop din nila to. Tapos, dinevelop din nila yung mapa na to. So, may dyan, yung maraming kulay, maraming legend, marami ng nakalagay na icon, marami ng babala. So, yan. So, wala pa dyan, below alert. So, hanap tayo ng medyo Okay. Okay, hanap tayo. Mga nakaraang pagbaha. So, yun, bago lang ito. Bago lang ito. Yan. So, ayan. Dito na lang sa
see all photos para madali, ayan, madali natin makita. Madali natin makita yung, so ayan, pwede nyo balikan yung mga nakaraan, yung mga nakaraan na pangyayari, pwede nyo balikan dito. Pwede nyo hanapin. Kung may nakaligtaan kayo, pwede nyo siyang balikan dito. So, napakadali naman gamitin. Napakadaling i-scroll. So, yan. Yan. So, hindi siya mahirap pa yan. So, malapit na tayo. So, yan. Medyo may kulay-kulay na dito. Medyo may kulay na. Oops. Okay. Araw-araw sila dito magpo-post ng update. Araw-araw. So, ayan. So, ito. Ito yung Pampanga River Forecasting Warning Center. Nung nakalagay na dito yung ito nung labas ng July 5, 2021. So, makikita mo dito yung alert status ng bawat station. Kaya ito yung guide natin. Kapag nakita natin itong tumataas, alert. Alam mo, sa Pangbo, dito Arayat. Itong Arayat, pag umabot na sa 5.00, 5 meters, so nasa alert na siya. So dito po, naka 6.00, alarm siya. Ito pinakamataas niya, 8.50, patay na tayo dito sa kalumpit niyan. Napakalalim na yun. Lahat ng tubig yan pupunta dito sa Sulipan. So itong alert 2.60 na Sulipan, pag umabot yan dyan, meron tayong binabaha na lugar sa low-lying area. So, yan po, pag umabot na dyan, ay hindi natin pinalilikas yung tao na bago pa man umabot dyan, may advisory na tayo sa Barangay Disaster Exclusion Management Committee. Maaga tayong nagbibigay babala. Hindi pa si Sir Hilton nagbibigay ng advisory. Hindi pa sila nag-i-issue ng advisory. Hindi pa sila nag-i-issue ng flood advisory. Tayo, nagbibigay na tayo ng advisory sa barangay. Inaabisuhan na po natin sila para maging aware na po sila sa mga susunod po ng mga araw. Maagang babala, kaya nga early warning system. Early na, babala pa. Maagang babala. So, hanapin natin po yung hanapin natin yung, okay. Hanapin natin yung sample ng mapa. Ayan. Ito yung mga nakaraan. Ayan. Mga nakaraan. So, bibigay sila ng mga tulad nito. Ayan. Ito po hours public weather forecast. Galing yan sa Pag-asa. Ayan. Sinishare nila. So, yan. So, sunod ito, tatalakayan natin. Ano ba itong
ano ba itong School Hydrological Information Network, SHINE. Yan. So, ano natin, tatalakayin din natin yan sa susunod natin mga vlog. Maganda po yan habang mga nasa school pa yung mga bata, ay natututo na sila sa flood forecasting, sa weather system. Nagiging aware na sila sa hazard. Saka may encourage din silang kumuha ng kurso ng course ng hydrometeorological o geological. Ayan. Para pagdating ng araw, sila yung magiging future officer and staff ng Pag-asa o ng Pampanga River Flood Forecasting and Warning Center. Darating ang araw, tayo na magre-retire na tayo. Baka pagdating ng araw, sila naman ang mga disaster officer. So at least bata pa sila, natutunan na nila, may natutunan na sila sa tulong ng Pampanga River Flood Forecasting and Warning Center, kina Sir Hilton, at sa Provincial Disaster Risk Action Management ng Council ng Bulacan, sa tulong din ng pamumuno ni Ma'am Liz Mungkan, ang disaster officer ng Bulacan. So yan, ito yun. Ito, ayan. Ito yung flood bulletin, sample ng flood bulletin. Flood bulletin number 12 na ito. So ito yung mga nakaraang. So pag lumabas po ito, nakalagay na po dyan yung yung Rio Chico River, yung now is 3.32. So above 2.5 alert water level. So ito nandito na yung mga nandito na po yung mga message. Madaling po i-analysis na madali mo na lang po itong i-analysis, madali na po itong i-release sa barangay. So nakalagay yan, nakita niyo kung FFF, ayan, may mga verses. Ibig sabihin talagang tuloy yung pagbaha. So pag threatening po yan. Pag po yan, possible. O pag occur. Pag verses po, kasalukuyan yata yung binabaha na o bumabaha. Kasalukuyan may baha. So yan po yun. So nandito po yung other areas affected by flood. Yan, yung may mga po sila diyan, may mga remark po siya diyan. Yan. So napakadali na po ito. Kaya ito lang po inaabangan ko siya. Ito po, itong flood bulletin, kapag lumabas na ito na yung kasunod ng flood advisory, flood bulletin na. Yan. Yan po yun. So ito, ayan. Ito na po yun. May mga ganyan na po ang i-issue nila. So yan. Madali na pong intindihin. Madali ka pong sa barangay. Madali pong magbigay ng flood advisory. Dahil po dyan sa mga data na yan. So hindi po tayo kumukuha ng ibang data sa ibang agency, kundi dito lamang po sa Pampanga River Flood Forecasting and Warning Center. Kapag po sa website ng Pag-asa, dito po sa website ng Pag-asa, yan, ito sa website ng Pag-asa, yan, Pag-asa. So, yan. So dito rin lang ako kumukuha ng mga yung daily forecast, daily weather forecast, dito lang po ako kumukuha. Na iyan din yung binibigay ko sa information kay Mayor. Dito rin lang ako kumukuha ng yung flood bulletin, tropical cyclone bulletin.
Dito rin ako kumukuha. Dito. Sa baha, dito lang sa Pampanga River Flood Forecasting Warning Center, yung data niya. Tapos po, yun, dito sa FB nila, kapag madalian, dito po sa FB nila, makikita mo kaagad dito po yung makikita mo kaagad yung ini-issued nila dyan. Yan. Ayan. Yan mo lang makita. Ang ano po, ang Pag-asa po, meron din po page yan, meron din pong FB page. So dito po araw-araw po, ayan, ito tatalakayin din natin ito, yung 143rd Climate Forum. So kanina po itong umaga. So pwede po naman natin, kung hindi na-miss po ito kaninang alas 11, pwede mo po itong balikan, pwede mo panoorin yan. So araw-araw po, nagbibigay sila dito ng mga forecast. Ayan. So may flood advisory dito sa Cagayan River Basin. So kailangan lang po talaga mayroong isang staff ang MDRRMO, CDRRMO, PDRRMO na nag-ano dito, tumitingin araw-araw. Wala siyang Agno River Basin, yung mga apektado diyan, o meron kayong dito. Meron kayong hydrological forecast din. So nandito rin po yung araw-araw din dinalagay nila yung update ng dam sa Pag-asa. So nandito rin po yung 24-hour public weather forecast. Dito pa lang makikita mo na dito kung anong kalalagayan ng iyong probinsya, ng iyong bayan. So yan. Tapos meron po silang yung YouTube, yung meron silang weather update na pwede nating panoorin. Pwede mong araw-araw ito. Ayan, araw-araw yan. Meron silang weather forecast dito. Magandang tanghali. Ayan. Ayan, madalaman mo na dito. Asahan natin ngayong araw na medyo may panahon sa malaking bahagi ng bansa dahil itong kamihan ay bahagyang humina at hindi na ito nakaka-apekto sa bansa. Kailangan natin lagi lang na mayroong nanonood ditong staff. Dahil wala naman akong kasama dito, dadalawa lang kami dito. So ako na mismo yung mas napakaswerte nyo po kung yung MDRRMU office nyo ay kompleto sa tao. So napakaaluan po na bigyan mo yung isang tao ng trabaho. Ito lang yung kanyang imomonitor. So napakaganda po yun. So madali po natin na mapuporcast, madali po natin na makakapag-desisyon kung anong gagawin natin. So tingnan mo ito ang yung General Flood Advisory number 10, final na po ito. So dito, pag nagpalabas po sila ng final, sa Cagayan Valley po ito, Region 2. So pag nagpalabas sila ng ganyan, so makakahinga ka na ng maluwag kahit paano nabawasan ka ng alalahanin. So ibig sabihin, pababa na yung tubig, wala nang darating, kaya nagbigay na sila ng final. So malaking tulong po ito, nakakabawas stress po ito. Nila. So bukas po tatalakayin po natin itong papanoorin po natin sabay-sabay ito bukas yung 143rd Climate Forum ng Pag-asa. At dito kasi napakaganda po dito, tinatalakay po nila dito. Pinipresent nila yung nangyari ba nitong nakaraang mga buwan. Mayroon pa bang La Nina? So tapos ano ba mga weather system yung susunod na 6 na buwan? So napakaganda po nito kung masasabayan mo ito o kung hindi mo naman kung nakaligtaan mo po siya, pwede mo siyang puntahan sa YouTube o kaya pwede dito sa FB page live sila. So yun po. So balikan natin yung Pampanga River Flood Forecasting. So nandito po tayo, ito po yung minomonitor natin.
Sa Kalumpit po, ito yung minomonitor. Sana po nakatulong po ako sa inyo sa maikling pag-aaral. Sana po maging gabay nyo rin ito. Sana maging ano din po kayo, yung lagi nyong pinupuntahan yung mga site na ito. Kasi po, ang panahon po natin, pa-extreme po yan. Palala ng palala. So ang kailangan na lang po natin, yung lagi nating inaalalayan yung ating barangay, lagi nating sinasangguni yung mga agencies na ito. So sa susunod po, marami pa po tayong tatalakayin. Sa susunod na vlog po ay yung 143rd ng Climate Outlook Forum ng Pag-asa. So yung Hazard Hunter po, tatalakayin din natin yan. So marami pong salamat. Sana po mga ka-alerto, nasa ligtas kayong mga kalagayan. Salamat po. Bye-bye po.